Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Magandang weather ngayon. Papunta kami sa clinic kasi first check up ni baby sa clinic. Sakto lang pala yung ano ba, kala ko malamig. Mainit na din pala. Si baby gising na gising. Taas natin to guys, nakakunot kasi ang noo niya. Sasabihin siguro, saan na naman pupunta? Saan pupunta anak? Check up ikaw. Ha? Si Marvin, galing pa sa work yan guys. Umuwi lang siya. Nagpaalam naman siya kahapon. Ay, ang dami na palang dahon. Tsaka ang dami nang nakatambay sa Tim Hortons ng mga matatanda. Tingnan nyo naman guys, oh. Yung mga puno. Ilang araw na akong di nakalabas ba? Oo, sa'yo. Simula nung Anong Sabado? Ilang araw na rin pala. Kasi gulat ako, may mga dahon na yung mga puno. Nung huling check up ni baby, wala pa masyado eh. Yan, summer na talaga. Sa Friday, bebe? Maglalakad tayo sa Friday. Ano pagkano dalhin mo? Ano bang? Maganda ng bike nila, oh. Ano kaya masarap dalhin sa E-bike pala to. E-bike yun, ang laki ng gulong eh. Yung lang, dali lang kayo mga pasta. Maglalakad-lakad kami ni Marvin kanin? sa park. So, merienda lang. Gusto mo pasta, palabok, ganun? Malabo ko siguro. Magpalabok kami, hipo naman sa bahay eh. Tirik na tirik yung araw, oh. Anerkan mo? Sige. Alam mo naman tong anak mo, nakasimangot na. Gusto ay malamig. Nakasimangot ang bata. Walang kapal na ng mga puno, nakakatuwa. Ang saya. Ay! Sorry, baby! Ayan na naman sila, naninilaw na yung ang cute. Kung pwede ko lang ihiga si baby dyan, pipicturean ko siya eh. Doon sa mga sa damo. Yung may dilaw-dilaw. Ay, ang cute to, kulay pink. Meron din pala dito ang ganong puno. Dito na tayo sa sa clinic, guys. Hindi muna ako ibababa kasama si bebe. Park ka na muna. Pinanti ka to eh. Huwag na yan sa may pula. Dito na kami. Bababa na tayo, anak. Anak, namumuti naman ikaw diyan pag na Ito ko rin yung baby. Labas na. Nawawala na yung mga mo. Lagi kasing namumula ang muka. Kaya parang ng kulay mo. Ngayon, namumuti ka na. Wala na yung pamumula sa mukha mo. Ay ko, sumabit naman yung hair ko. Tulog na. Nakatulog na siya. Nagdala ako ng bag guys. Nagdala ng extra na diaper, saka damit. Ano pang dinala ko dyan? Saka yung pamunas. Di na ako nagdala ng extra na gatas. Kasi kakadede lang niya as in. Kaya siguro himping ng tulog na. Nakatulog siya agad sa biyahe. Parang nung nakaraan lang pupunta tayo dito, wala pang bit-bit. Ngayon may bit-bit na. Ayan na ang bit-bit na baby. Guys, bali nagiintay na lang kami. Si baby nagising. Nakasimangot pa. Ay, nalabas mo pa yung dimple mo, ha? Ayun, wait na lang namin. Bali nung pumunta ako, Pilipina yung nag-assist sa akin. Oo, hindi ko naiwan. Wala pala dito yung health card ko. Tapos, ha? Nalaglag? Nasa drawer? Okay. Hindi ko kasi na-check eh. Ay, sabi ni ate okay lang daw kasi kilala niya na ako. Ayan na, tinawag na yung name ni baby. Ayan na ang baby namin. Wake up. Baby.
She's gorgeous, isn't she? Nakatingin ate. Ate. Nice stretch here, baby, too. Yeah. Guys, uuwi na kami finally after 2 hours. Uuwi na kami. Atid lang kami ni Marvin tapos babalik na uli siya sa trabaho. Grabe, tirik na yung araw. Oh. Yung tipong lahat ng mga pumapasok guys, mga nakasando na t-shirt. Tapos ako naka-jacket. Sila mga naka-ano na. Summer na talaga. Tulog si baby be? Init. Ang init ng sasakyan be. Paano ba to si baby? Baka mag ano yan. Bebe, phone mo. Tumatawag si mama ah. Uwian na. Naglaro ng liga? Parang liga sa Halloween? O tulog oh? Nandito na kami guys. So, tara na. 11 na. Nagugutom na rin ako. Hindi pa ako nakain. Kakain na nga ako. Ay, magdedede maya-maya. Dedede na yan. Bakit parang may amoy yosi sa labas? O baka ano lang yan mukha. Kala ko lang. May nagyayosi dyan. Wala kasi. May kumain ka na rin. Kakain na rin ako. Nakakain eh. Oo, papadede pa ako. Nasaan na ang batuta? Guys, tulog na si baby. Tapos, magano tayo. Maghuhugas ako ng mga bote niya. Ayan o. Wala na kasi siyang bote. Tapos kanina, kabidyo call ko si mama. So, ayun. Nangangamusta. Everyday naman tumatawag din si mama. Tapos sabi pa nga niya kanina, yung chan ko daw maliit na. Sabi niya, lumiit na daw. Sabi ko, may nakalagay kasi, ayan o. May nakalagay. Tapos kanina, nasa kami sa clinic, tinanong ni Marvin dun sa doktor kung yung chan ko daw ba'y puro dugo pa kasi ang laki pa. Tapos sabi nung hindi daw dugo yan. Kasi syempre, may baby dito. So, nabatak yung chan ko. Kaya, mga ilang months pa bago bumalik sa dati. Pero syempre daw, mag-exercise yan para lumit yung chan ko. Sabi ganun. Ngayon hindi pa naman pwede kasi syempre, di ba? Tapos ayun. At chika-chika si mama kung anong nangyari dun sa check-up kasi akala doon ni mama na check-up na si baby kasi may pumunta nga nurse dito nung Monday. Hindi ako nakapag-vlog nun guys. So pumunta na dito yung nurse. Chinek yung timbang ni baby. Nakakatawa nga kasi nung pinatanggal yung damit ni baby, pagtingin ko sa diaper niya, may pupo. Tapos sabi ko dun sa nurse, sabi ko, wait lang, babalik ako kasi lilinisan ko. Sabi, no problem daw. Tapos kabidyo ko sila mama, tapos ang bait nung nurse. Nagpag-usap siya sa parents ko. Kasi nung pagpasok niya, nandito yung iPad, tapos ang tangkad niya, grabe. Yumuko pa siya dito sa sa pintuan. Tapos nga bago siya umalis, sinabi nga niya na naalala daw niya to. Nalimutan ko kung anong bansa siya pero hindi siya Canadian. Tapos blue eyes siya. Tapos sabi niya 2009 daw siya dumating dito, hindi nga daw napapansin ng ibang Canadian na ibang lahi siya kasi nga yung accent daw niya pang Canadian na talaga kasi maliit pa siya na dumating siya dito. Tapos naalala daw niya tong apartment na to, lumang-luma daw to noon, bagong renovate na, laki daw ng pinagbago. Tapos yung mga pinto na lang daw yung mga luma kasi nga 'di ba kulay brown. So mga lumang pinto siya. Tapos puro puti na ganyan. Tapos ayun, kahapon habang pinapalitan ko ng nung isang araw pinapalitan ko ng diaper si baby. Biglang nawala ng signal sila mama, so namatay yung tawag. Tapos tumawag uli sila, ang sumagot na yung nurse, tapos kinakausap. Sabi na, saan kayo? Nasa Pilipinas. Kailan kayo bibisita? Ganyan. So, ang bait niya, ang bait ng nurse. So, may mga tanong ako sa kanya. Sinabi naman niya sa akin. Ganyan. So, may mga concern, di ba? Yan. Tapos, siya nag-a-ask din. Tapos, bumili na rin si Marvin ng vitamin D drop. Ay, ito.
Ayan siya. Sobrang liit lang pala ito. Ang laki ng lalagyan. Ayan. Kasi may nakapagsabi na rin sa akin ito na bumili nga daw kami ng vitamin D drops. Kasi nga, walang araw dito. Hindi na papaarawan si baby. Eh, wala namang sinabi sa amin sa hospital bago kami umalis doon. Kasi yung kakilala ko, may binigay na prescription nga daw na bumili nga daw ng ganito. Tapos sabi sa akin, ask mo muna yung doktor kung kailangan mo rin ng ganyan. So, ayun nga, sinabi sa akin ng nurse. Tapos sinabi ko, Marvin, bumili agad si Marvin kahapon. Tapos kanina, sabi ng doktor kung nainom daw si baby ng vitamin D drops. Tapos sabi namin, kahapon lang nakabili. Kasi nasabi nga sa amin ng nurse nung Monday. Tapos sinabi ng nurse kung paano magpainom, ganito, ganyan. Sobrang liit niya. Tapos magkano yun? $18 yan. Tapos sabi ko, oh, $18, ang mahal. Pero nakalagay naman doon, 90 drops. Kasi talagang, ang konti lang niya, na ilalagay lang siya ihahalo lang siya sa gatas ni baby, ganyan. Sobrang konti lang. Kaya sabi ni Marvin, sulit na rin yung $18 sabi kasi 90 drops naman, so matagal siya, so almost 3 months siya magagamit. Ayun. Tapos, ayun, nag-start to si Marvin magbike pala, papasok sa trabaho. Pero kanina, kailan ba siya nag-start? Nung Monday. Tapos kahapon, kanina hindi, nagsasakyan siya kasi nga, may appointment si baby. So, kailangan makarating siya maaga dito. Tapos, makapunta kami sa appointment. Ayun, tulog na tulog si baby. Tapos, ayun na nga, dumating kami dun kanina sa clinic. Check lang, tanong-tanong. So, ayun, chinika ko rin sa mama ko kung ano yung mga nangyari kanina sa clinic. Tapos, edi, tuwan-tuwa sila mama, ginigising yung apo nila kasi nga, magdedede na siya. Gising na, ganyan. Ang himbing ng tulog niya, mula doon sa clinic pa uwi dito, nakatulog na siya. Tulog na tulog. So, ayun. Bali sila Mama Aida, parents si Marvin, hindi pa uli namin nakaka-video call kasi, kailan ba sila umalis? Nung Monday pa ata, nagbabakasyon sila ngayon sa China kasama yung mga kapatid ni Marvin, tsaka yung girlfriend nung kapatid niya. Tapos, huli namin sila nakausap ata nung linggo or nung Monday, paalis na ata sila nung time na yon. So, nung nakaraang buwan ata, nasa Japan ata naman sila or Taiwan. So, ayun. Babakasyon sila. Ayan. So, ngayon, magsisimula na tayong maghugas. Ayan. Tapos, mamaya, magpapump na pala uli ako. At, medyo masakit na yung dede ko. Ramdam ko na may laman na uli siya. Kasi tumutulo siya kanina. Eh kaso, maaga kaming aalis at may appointment nga si baby. Hindi na ako nakapag-pump. Kaya pagdating dito, formula na lang na gatas yung ininom ni baby. So, ayun. Ako naman, nagugutom. Akala ko may kanin pa. Yung pala binitbit na ni Marvin yung kanin ata kagabi, yung tira. Kaya nagsaing na muna ako. Tapos magluluto. Iniisip ko kung ang lulutuin ko yung sinigang or nilaga uli. Kasi may baka nga dyan. So, ang laki-laki ng baka. Hahatiin ko pa siya. Short ribs. Ganyan. Ang laki. Ito yung binili ni Marvin nung nakaraan. Tapos, sa Friday, sabi ni Marvin, maganda nga yung weather. So, parang may nabasa nga si Marvin na magandang ilabas namin minsan si baby para makalanghap ng fresh air. Wag lang kami pupunta dun sa crowded talaga. Dito naman sa park, malapit sa amin. Wala mong masyadong napunta dun. So, doon kami maglalakad ni Marvin, magdadalhin namin yung stroller ni baby. So, first time namin yung magagamit. Tapos kahapon sinasabi ni Marvin, ano lulutuin mo sa Friday? Kasi gusto niya magdala kami ng merienda. Una nga iniisip ko, ano kayang, kanin, ganun. Tapos, para dinner. Tapos sabi ni Marvin kanina, ano na lang daw, pang merienda na lang. Tapos sabi, excited daw siya para sa Friday. Kasi yun nga yung gusto niya, magkaroon kami ng family time. Kasi pag busy-busy na, diba? Pag na-busy-busy na siya. So, sa Friday, maganda na kasi yung weather, guys. Kanina nga, mga nakasando na yung mga nakakasalubong namin doon sa clinic, Tsaka ang dami nang nakatambay diyan sa Tim Hortons na matatanda. Diyan talaga sila sa labas. Sila, nagpapaaraw talaga. Ayun. So, ayun, nagugutom na ako. Tapos, iinom uli ako ng gatas na may malunggay na, malunggay. M2? M2 ba to? Ang tawag nito?
Ayan, M2, malunggay okra luya. Ayan, tea drink. Para siyang milk tea. Sarap. Nasaan yung binili kong ano? Ay, ito, crab paste. Ito, masarap din to upang ulam, guys. Kahit konti lang, isang kutsara lang nito, tapos pa konti-konti. Ay, ang sarap. Kahit konti lang siya. Okay, kainin ko kaya yan. Magnilaga. Tapos gusto ko rin magpansit. Sige na nga, nilagang baka na lang. Gusto rin kasi ni Marvin yung nilagang baka eh. Cabbage natin, oh. Hindi ko naman to ilalahat kasi gagamitin ko din siya sa pansit. Pansit bihon. Gusto ko kasi magpansit bihon. Ayan. Ang ating bok choy. Lalabas ko na itong mga to. Patatas. Ready ko lang para mamaya dire-diretso na. Nandito ako sa kwarto guys, silipin ko lang si baby. Kasi hindi ako mapakali. Lagi ko siyang sinisilip. Tapos kaninang madaling araw, sobrang, ay grabe yung puyat. Wala talaga akong tulog guys. Kasi kaninang madaling araw, pagkatapos dumedi, tapos pinaburp. Pagka-burp niya, pinaltan ko siya ng diaper, tapos hindi na siya nakatulog. So, kailangan ko siyang bantayan. Pero hindi siya umiiyak. Ano lang siya, talagang gising lang talaga siya kanina. Hanggang sa parang hindi ko na kinaya, napaidlip na ako. Tapos narinig ni Marvin na umaano ko siya, gawa ganun siya, parang gusto niya makipag-usap. Pero hindi siya umiiyak. Nagising si Marvin. So, dito si Marvin, ito kanya pwesto namin. Dito si Marvin, dito ako sa gitna, tas dito si baby nga. Tapos, maluwag pa dito sa side ko. Si Marvin lumapit sa kay baby. Tapos, pinapalo-palo niya sa may puwitan para makatulog. Napuyat din siya. Kasi nga, gising daw si baby. So, pinapatulog nga niya. Ay, ako, tulog na ako nun. Tapos, nagising ako. Nag-alarm na kasi, nagising. So, gising si Marvin, tapos sabi niya, hindi po natutulog si baby. Tapos, ang ginawa ko, padede na ulit, tapos palit diaper, pinaburp. Tapos, tulong pa nga kami ni Marvin kanina, tinulungan niya ako kanina pag-asikaso kay baby. Tapos, ang ginawa ko na kay baby, hindi talaga siya natutulog. Noong oras nun na, mag-a-alarm na yung phone ni Marvin, kasi nga, papasok siya, so 6:30, nag-a-alarm yan. Nakahiga si baby sa dibdib ko. Ay, tulog na tulog siya. Ang tagal niya, halos isang oras ata siyang nasa dibdib ko, hindi na ako nakatulog, guys. Tapos sabi ni Marvin, okay ka lang? Sabi ko, oo. Kaso, wala nga akong tulog, sabi ko. Tapos, di nga may appointment nga kami ngayon. Nakatulog ako 30 minutes lang, tapos asikaso na uli. Ayos ako kay baby. Ay, naku, hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Ganun pala pag nanay na, no? Grabe. Kasi syempre si Marvin nasa trabaho, so ako lahat talaga. Pero okay lang naman. Sabi nga nila, sulitin ko daw habang newborn pa si baby kasi mamimiss ko talaga daw yun. May mga nagko-comment ka sa post ko sa Facebook na sulitin ko nga daw, sabi nila, miss na daw nila yung newborn. Miss na daw nila yung pagiging newborn ng baby nila kasi nga yung baby nila mga 5 months na, 6 months, ganun. So, ayun, bali minsan kasi pag binubuhat ko siya, talagang nakatitig lang ako sa kanya. Kasi sabi ko, lumalaki na siya. Umahaba na siya, guys. Hindi na siya tulad nung unang labas na sobrang liit talaga. Ngayon, ay naku, mahaba na siya. Baby ko umuot-ut pa. Tapos, kanina, ngayon, so may interview kami nung doktor. Kung may nagyoyosi daw ba dito, ganto, ganyan. Sabi namin, wala. Tapos hanggang sa dumating na kung saan daw natutulog si baby. Tapos sabi namin, kalapit namin. Tapos sabi nila, hindi daw advisable na matulog si baby kalapit namin. Dapat may sarili daw siyang tulugan, yun nga, yung bassinet or crib. Sabi namin, meron naman kami noon. Kaso nga lang, hindi namin ginagamit. Sabi ko, kasi hindi rin ako mapakali, guys, nang hindi siya kalapit. Kasi nga baka nga daw maipit, lalo na kay Marvin kasi malaking tao. Ako ang kalapit ni baby. Tapos sabi niya gamitin daw namin. Ako kasi,
nakakatulog ako, oo. Minsan, ano nga, diretso yung 3 hours, pero sa 3 hours na tulog na yun, nagigising ako ng mabilis lang para tingnan si baby kung humihinga ba. Yung ganun. Kasi syempre, may mga nababasa-basa tayo na kailangan check-check nga daw maya't maya yung paghinga ng baby mo. Kaya ako talaga lagi akong nagigising. Minsan nga tinititigan ko pa dun sa may dibdib niya kung may tumitibok pa or lalapit ako dun sa may ilong niya, papakinggan kung may ang tawag dito, kung humihinga ba siya. Minsan nga, parang hawakan ko yung pisngi niya, tapos, or labi niya, igaganto ko. Kapag gumalaw, goods, tutulog na uli ako. Mabilis naman ako makatulog. So, pagka nakita kong okay si baby, tulog na uli ako. Yan. Tapos, magigising na naman ako. Check ko na naman uli siya. Kaya pag nandun ako sa kusina, pabalik-balik din ako dito sa kwarto. Naalala ko si Marvin. Sasabihin ko sa kanya, pagkakain kami, sabi ko, babe, check ko lang si baby. Sama ako, gusto ko rin. Tapos minsan pag narinig niya umiyak, ay, tatayo agad si Marvin para i-check si baby. Tapos hehelehin niya ng konti, parang sa puwet, ganyan. Pag nakatulog, balik na uli siya sa kusina. Diretso na uli siya ng kain. Hindi naman ako pinapabayaan ni Marvin. Tapos sabi nga nung doktor kanina, sabi niya, tinutulungan ka ba ng asawa mo mag-alaga sa anak mo? Alam kong lagi kayong puyat kasi pag newborn, ganun talaga. Tapos sabi ko, oo, tinutulungan ako ni Marvin. So, hindi ko na kayo tuturuan kung paano yung setup nyo paghahalinhinan, pag-aalaga sa baby nyo. Kasi kayo na yung niyan, sabi niya. Alam nyo na yan, sabi niya. So, sabi ko, bali meron naman halinhinan. Tapos sabi niya, so, pag halimbawa, ikaw mag-aalaga, si hubby mo magpahinga. Tapos, pag si hubby mo naman ang mag-aalaga, magpahinga ka. Tapos sabi niya sa akin, lalo na ikaw, kasi mas kailangan mo ang pahinga. Sabi niya, kung may pagkakataon kang magpahinga ka. Sabi niya sa akin. Kasi kailangan ko daw yun. So, ayun. Tapos, nasabi ko nga rin sa kanya yung concern ko na hindi pa talaga dumidede sa akin si baby. Pero at least daw kahit paano nakakapag-pump naman ako at yun yung napapadede ko kay baby kasi yun daw mahalaga din daw yun. Pero wag ko daw susukuan na magpadede. Or if ever daw, magsabi daw nga ako dun sa nakakausap ko sa public health para book ako ng appointment para maturuan ako kasi may mga nagtuturo daw kung paano yung tamang pagpapadede sa baby. Ayun. Kasi yung ewan ko ba, nasanay kasi siya sa battle yung ang haba, yung yung hindi siya mahaba, ganyan. Hindi ako sabihin. So, ginagawa mo dyan. Yes, nagbablog ako. Tulog siya, wag kang maingay. Umuot-ot pa siya. Si Marvin tumawag sa CCTV, tumatawag niya sa akin, hindi siguro ako sumasagot. Video call ka? Nagtahin ka na din. Oo, wala palang kanin. Inubos mo pala lahat ng kanin. Ulang pa nga eh. Nagsaing na ako. Nagugutom na ako. Dahil pala nagsaing ako kanina pagkadating. Ayun, tulog naman si baby. Umuot-ut pa. Guys, magka-cut na ako nito. Tumawag kasi si Marvin. So, napag-video call muna ako. Chika-chika lang. Kinakamusta si baby. Tapos kinakamusta ko rin siya sa work. Sabi niya, busy daw sila ngayon. Madami daw orders. Saan ba yung yung nabuksan? Ere. Ito pala. So, mamaya, papasok na uli ako sa kwarto. Ito si baby. Ano na ba? Kamusta naman yung tulog niya? Hindi ko na binuksan yung heater kasi nga nainitan siya. Gusto niya malamig kaya minsan pinagsasando ko na lang siya. Umiiyak siya kapag naiinitan siya. Kala namin kung bakit siya iyak na iyak. Tapos nung tinanggalan namin ng swaddle, siya pang cover sa kanya, parang kumot. Ayun. Nainitan pala siya. Sobrang tigas pa. Paano kaya to? Gusto guys. Ang tigas-tigas pa niya. Maganda daw ito yung pressure cooker para sobrang lambot. Katulad nung kay Ate Be, yung binigay niya sa aming nilaga. Ang lambot, sobra. Kaya ang sarap-sarap. Ano ba yan? Paano ba to?
Diyos ko, dahil palambutin ko pa ng konti guys bago ko siya i-cut. Siguro unahin ko na lang muna yung mga gulay bago tong baka. At napakatigas pa talaga. Dapat pala kanina ko pa siya inilabas. Nito ko lang siya inilabas nung pagdating namin eh. Kasi nag-iisip na ako kung ano. Kasi late ko na siyang inilabas. Ngayon ko lang naisipang magluto ng nilaga eh. Kasi pinag-iisipan ko pa kasi talaga kung anong lulutuin ko. So nagtanong muna ako kay Marvin kung anong gusto niya. Bukas ang request niya sa akin, gusto daw niya mag-hotdog, saka itlog. Yun ang babaon niya sa work. O, sabi ko, o sige, lalabas ko yung hotdog mamaya, lutuin ko para bukas. Hindi na siya magluluto ng umaga. Gora-gora na siya. Diretso pasok na. Magbabike yan bukas. So, Thursday na pala bukas. Magpa-Friday na naman. Ang bilis ng araw, grabe. Kuya, ay, wait, parang umiyak ang baby ko. Pasok muna ako sa kwarto, guys. Pogi ni Daddy. Ikaw ba yan, Kiwi? Tulog pa yung anak niya. Hindi siya nasalubong. Tapos tayo magsisimula na tayo. Tulog. Mag-start na tayo, guys. Magluluto para kakain na kami ni Marvin pagkatapos. Ang ganda ng pwesto mo dyan, liwanag ah. Gusto daw niya sa tapat ng na bintana para daw... Ha? Parang makarelax-relax man lang. Makarelax. Saan nakikita mo dyan? Puno? Oo, no, yun. At least maliwanag bebe. Oo. Nag-pump pala ako guys, ito. Isang pump yan. Dami na din. Guys, nagisa na ako ng bawang sibuyas. Tapos ito na yung beef. Pinakuluan ko yan. Para medyo lumambot. Ewan ko kung lumambot. Kasi wala akong pressure cooker eh. Lagyan na natin ng paminta. Tapos, kuha tayo ng asin. Ito yung asin ko. Asin. Tapos, halu-haluin ko na lang yan. Guys, ito na ang aming nilagang baka. Luto na siya. Sana lumambot. Ang tagal ko itong pinakuluan. Ay, tagal. Pinakuluan ko ng bukod. Tapos pinakuluan ko pa dun sa mismong na. Ba, anong lalasa niyan? Ay, lambot. Ay, hindi ganun kalambot. Yung katulad kay Ate Juan, lambot Hindi talaga. pressure cooker kasi yun eh. Pero okay na rin. Try mo nga. Hindi ko pa tinikman yan. Tingnan. Amen. Thank you, Lord. Hindi ko pa tinikman to. Hindi ko alam ang lasa. Okay? Abang pa, bebe. Hindi ko ba natikman yan? Puti na lang, pero masarap na. Puti lang, masarap na. Hindi Ay, mo tinan mo naman yung karne, kung gaano ka, yan, katigas. Pwede na ba? Yung kay Ate B, pressure cooker kasi, be. Sobrang lambot nung kay Ate Be. Masarap yung sobrang lambot, diba? Pwede na. Unten mo kasi ang kapal kasi nung hiwa mo. Yung manipis-nipis lang. Okay na yan. Bubble gum? Guys, ito na pala yung baon ni Marvin for tomorrow. Nasa kwarto siya ngayon. Pinapatulog si baby kasi pinadede na din niya. So, pinalitan na rin niya ng diaper. Tapos mamaya, pupunasan ko lang si baby ng distilled water bago siya matulog para mas maginhawa yung tulog niya. Tapos, ako magbabanlaw lang ako ng katawan ko. Tapos kanina ngayon nga. So, nung pagdating ni Marvin, nagpapump ako. Tapos nag-ask siya kung nakatulog daw ba ako. Sabi ko, hindi, be. Kasi nga, wala nga akong tulog. Tapos sabi niya sa akin kanina na siya na daw ang gigising mamayang alas 5. Siya na daw magpapadede. Tapos mag-sterilize ng mga bottle ni baby. Siya kahugasan din niya yung mga bottle. Sabi ko, wag na, be. Kasi kanina, so, hawak niya si baby. Antok na antok siya. Yung mata niya kita ng antok. Tapos nakatulog na siya, hawak si baby. Tapos kukunin ko na si baby. Sabi ko, ako na, be. Tapos sabi niya, hindi, be, okay lang ako. Tapos sabi niya, tulog nga ako maaga. Tapos siya na daw gigising ng mamaya madaling araw. Gising na lang daw ako alas 2 para magpadede kay baby. Sabi ko, hindi. Diretso mo yung tulog mo kasi mas kailangan mo nga. Kasi siyempre si Marvin,
napasok siya sa trabaho, tapos tinutulungan niya din ako dito. Diba? Kaya mas pagod din siya. Ako, kailangan ko rin ng pahinga, pero syempre kailangan minsan mag-a-adjust din ako para hindi naman sobrang mahirapan si Marvin. So, ayun, ngayon, syempre, nagkakapakat pa rin kami ni Marvin. Paano yung setup talaga namin, kasi syempre, hindi mo maiiwasan na hindi talaga makatulog ng madaling araw. Kasi tulad kanina, gising talaga si baby, so hindi talaga ako nakatulog talaga. Kasi pag gising-gising din ako, bantay-bantay sa kanya. So, ayun, ngayon, tutulog ako ng maaga para naman makabawi ako kahit papano. Makatulog ako kahit 4 hours man lang. Yan, diretso na yan hanggang alas 2. Kaya, okay na naman. Nakapaghugas na rin si Marvin habang nagluluto ko. Hinugasan niya na yung mga kailangang hugasan, yung pinagkainan namin. So, yung iba, wala na naman. Ako na lang maghuhugas bukas kung meron pang hugasin, di ba? So, ito, baso na lang siguro. Tapos, everyday na, pag uwi niya, nag-a-ask siya kung uminom ba ako nung malunggay. Yun nga yung ginagawa kong parang milk tea. Yung may M2 malunggay ba yun? Tapos may halong gatas. Kasi napansin ko rin dumadami nga yung yung gatas ko. Tulad kanina nagpump ako tuwa si Marvin kasi ang dami. Para sa akin madami na yun na makapuno ako nung isang bottle na to. Tas sobra. May pa sobra. Ay, ang dami na yun para sa akin. Saka si Marvin. So, ayun. Magpapaalam na ako, guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. So, bukas ulit tayo mag-update. Pero depende kung makapag-vlog ako. Kasi kahapon, tsaka isang araw, hindi ako nakapag-vlog. So, ngayon lang. Kaya na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga nangyari kahapon, tsaka ng isang araw. So, yun lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys. Bye!